Pinoy Gising! Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong TGIF, thank God it's Friday. Ngayon pong Marso 15, Sweldo Day. Drew Nasino po niyo makakasama hanggang alas 5 po tayo. At silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nanggigising na headline. Pinoy Gising! Farmgate price ng palay muling tumaas. Mayorya ng mga Pilipino buo pa rin ang tiwala kay Pangulong Marcos ayon sa survey. Alokasyon ng tubig sa Angat Dam babawasan na sa susunod na buwan. Water interruption namumuro na naman. Suspendidong 108 opisyal ng NFA naghain na ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Pastor Apollo Kibuloy kasalukuyang nagdarasal sa kabundukan sa Davao ayon sa abogado nito. Kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills sa Bohol, sarado na. At pagbabalik ng Tanimbala sa NAIA, itinanggi ng Office for Transportation Security. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras na 3 sandali makalipas ang ikapat ng morning, dito pa rin po sa inyo pong himpilang may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nanggigising na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Tumaas muli ang farmgate price ng palay nitong Pebrero. Noong Pebrero, ito ang inihayag ng Philippine Statistics Authority. Sa kabila nga po ng pagsisimula ng anihan, ayon sa PSA, muling naitala ang average farm gate price ng palay sa 25 pesos at 21 centavos kada kilo. Mas mataas ito ng 1.2% kumpara sa farm gate price na naitala noong Enero na abot sa 24 pesos 92 centavos kada kilo. Mas mataas din ito ng 38.6% kumpara sa farm gate price noong nakarang taon na aabot sa 18 pesos 19 centavos kada kilo. Mas mataas din o binigyang diin ng PSA na ang Region 10 o Region 1 o Ilocos Region ang may pinakamataas na farm gate price ng palay na umabot sa 28 pesos 41 centavos kada kilo. Pinoy Gising! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, mayorya ng mga Pinoy nananatiling buo ang tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pag-uulat ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. DWIZ Patrol Report. Nananatiling mataas ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itong lumabas ay kinasang survey ng Social Weather Station o SWS sa pinakahuling quarter ng taong 2023 kung saan 65% ng mga adult Filipinos ang nasisiyahan. Ubuo pa rin daw ang tiwala kay PBBM habang 17% ang undecided at 18% naman ang hindi raw satisfied. Kumpara noong September 2023, tumaas ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa lahat ng mga lugar
lugar sa bansa maliban sa Mindanao. Sa pinakauling survey na itala ang pinakamataas na rating ng presidente sa Balance Luzon na pumalo sa positive 52. Sinundan naman ang Visayas na positive 51, Metro Manila na positive 44 at Mindanao na positive 38. Pinunto naman ng SWS na kapansin-pansin daw yung pagtaas ng net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa mga rural areas habang bagya namang sumadsad sa urban areas. Sa kasalukuyan, pinupursige naman ni Pangulong Marcos ang mas malakas na ugnayan sa Amerika at iba pang kanluraning bansa habang umiinit ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nagpayag naman ng interes na mamuhunan sa Pilipinas ang nangungunang German wind and solar farms developer na WPD GmbH. Plano ng naturang German firm na mag-invest ng 392 billion pesos sa renewable energy sector ng bansa. Sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Berlin, inilatag ng mga opisyal ng nasabing kumpanya ang kanilang plano na magtayo ng offshore wind farms sa Cavite, Negros Occidental at Guimaras. Pinag-usapan din sa meeting ang updates kaugnay ng offshore wind farm projects ng German firm sa Cavite at Negros Island. Kaugnay nito, nagpasalamat naman si PBBM sa interes ng German company sa harap na rin ang pagsusumikap ng Pilipinas na isulong ang renewable wind, solar, hydro at nuclear power. Iginit pa ni Pangulong Marcos na bagaman marami nang nakatayong wind farm sa Pilipinas, kinakailangan pa rin nito ang expertise upang matukoy ang mga lugar na maaari pang pagtayuan ng mga ito. Itinagdag pa ng Pangulo na mahalaga ang investments para sa pagtitiyak ng sapat na supply ng enerhiya sa hinaharap. Pinoy Gising! Kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na makikipagpulong siya kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa susunod na linggo. Ito yung pangtalakay ng mga isyu na may kaugnayan sa kooperasyon at usaping pangseguridad na inaasa magre-resulta sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Pinahiwatig din ni Pangulong Marcos na maaaring pag-usapan sa kanilang pulong ang ginagawang interoperability o formalization ng interoperability at actual joint cruises. Samantala, sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na darating si Secretary Blinken sa Pilipinas sa Lunes. Sa Lunes ho ito, Marso 18, at nakatakda ang pulong nila ng Pangulo sa Martes. Wala pa niya silang natatanggap na kumpirmasyon mula kay Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa kung magtutungo ito sa Pilipinas para sa kanilang trilateral ministerial meeting kasama si Secretary Blinken. Pinoy Gising! Samantala, babawasan na ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam sa susunod na buwan. Ito ang kinumpirma ng Department of Environment and Natural Resources sa gitna nga ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa nasabing dam. Ayon kay DENR Undersecretary Carlos David, babawasan ng NWRB ang alokasyon ng tubig sa Maynilad at Manila Water. Ibababa po sa 48 cubic meters per second mula sa kasalukuyang 50 cubic meters per second kung hindi uulan. Ipinalawanag ni Yusek David na kinakailangang tipirin na ang tubig mula sa nabanggit na reservoir sa gitna nga ng epekto ng El Nino phenomenon. Pinoy Gising! At partida pa ho ito, hindi pa ho nagdedeklara ang Pag-asa ng opisyal na pagsisimula ng tag-init. Kaya't ang payo po ng Pag-asa, ng Pag-asa DUST sa publiko na patuloy na magtipid ho sa paggamit
ng tubig. And speaking of tubig, makaapekto sa mga customer. Yan na nga po, ito nga pong makakaapekto sa mga customer ng Maynilad at Manila Water ang napipintong bawas alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam simula sa susunod na buwan. Ito ang ibinabala ng dalawang water concessionaire matapos kang kumpirmahin ng DENR na ibababa na sa 48 cubic meters per second o CMS sa Abril mula sa kasalukuyang 50 CMS ang alokasyon ng tubig kung hindi po uulan. Yan po ang disclaimer. Kung hindi uulan. Gayunman, tiniyak ng Maynilad at Manila Water na hindi mawawalan, hindi mawawalan ang supply ng tubig tuwing umaga. Tuwing umaga hanggang hapon, daytime. Ayon kay Engineer Ronald Padua, ang head ng Supply Operations ng Maynilad, maaaring kailanganin nilang magkaroon ng pressure adjustment. Pwede pong bawasan yung pressure kapag gabi. Para naman kay Manila Water Spokesperson DT Galang, posibleng makaranas na ng water interruption ang mga customer nila na malayo sa kanilang mga pasilidad at nasa matataas na lugar dahil sa mahinang water pressure. Pinoy Gising! Tiniyak naman ni Annalisa Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa na walang epekto ang tatlong weather disturbances o shoreline, northeast monsoon at easterly sa Metro Manila. Nilinaw po ni Annalisa Solis na wala hong epekto yan sa kabila nga po ng nararanasan pong init ng panahon. At sa panayam nga ng DWIZ, sinabi ni Solis na titignan pa ng Pag-asa kung ano ang posibleng maging epekto nito sa ilang lalawigan. Meron tayong tinatawag na shear line, northeast monsoon at easterlies. So ito pong shear line medyo nakaka-apekto sa may parte ng Aurora, Quezon and Camarines Norte. So mostly po ay scattered rain showers and thunderstorms. So kung titingnan po natin, mostly ito po yung nasa eastern side ng ating area which is exposed sa amihan. So for now, so titingnan natin kung makaka-apekto ba itong shear line na ito, lalong-lalo na dito sa may parte ng Aurora, Quezon at Camarines Norte. Sa ngayon anya ay kasalukuyan pang nararanasan ng bansa ang El Niño phenomenon pero hindi pa nagdedeklara ang Pag-asa ng opisyal na pagsisimula po ng tag-init at una na nga pong sinabi ng Pag-asa na maaaring sa susunod na linggo ay matapos na, magwakas na o matuldukan na ang pag-iral ng hanging amihan. Nandito pa rin po tayo sa El Nino and then after po niya na i-ENSO neutral condition, ang Pag-asa, DOS Pag-asa ay nagpalabas ng La Nina Watch. Ang ibig sabihin lang po nito, may posibilidad, around 55% ang possibility na magkaroon po tayo ng La Nina in the next 6 months. So meaning, tatapusin pa po or matatapos muna itong El Nino back to ENSO neutral condition, walang El Nino, walang La Nina, bago po tayo pupunta dun sa isang yugto ng La Nina. Kasi ang ating pong indicator dito is yung pag-init at paglamig ng temperatura ng dagat. Yan po ang tugon ni Annalisa Solis, ang Chief ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section sa tanong ng DWIZ na kung maaari bang magsabay ang La Nina at ang tinatawag nga po na La Nina at El Nino. Yan po si Annalisa Solis sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Labo raw mangyari na magsabay ang El Nino at La Nina. Pero ang payo ho ng Pag-asa, brace yourselves. Sabi po ni Ms. Annalisa Solis, yung inyo pong mga drum ho ng tubig, punuin na ho ninyo. Hanggat meron pa ho kayong nakukuha pong tubig, kasi ang sinasabi ho ni ni Engineer Patrick Dizon ng MWSS, by April, ang tansya po nila nasa 30 to 0.30 hanggang 0.40 centimeters ang maaari pong mabawas na tubig o water level sa Angat Dam per day po. Ito ang pinag-uusapan. At pagsapit po ng katapusan ng Abril ay maaari pong umabot sa 180 hanggang 190 meters
ang water level dyan po sa Angat Dam kung hindi po uulan. Yan po ang disclaimer po lagi ng mga MWSS at Pag-asa, kung hindi po uulan. At speaking of ulan, kapos na ho sa tubig ang ilang pong mga taniman sa bansa sa gitna nga po ng epekto ng El Nino phenomenon. Sa Occidental Mindoro, sa May Oxy, bumagsak ang ani ng mga magsasaka sa halos 10 kaban ng palay mula sa dating 80 kaban dahil sa kakapusan ng tubig irigasyon. Kaugnay nito, Oktubre pa noong huling bumuhos ang ulan sa Mindoro at natuyo na ang mga bukal at Kalawagan River na ginagamit sa irigasyon. Sa Pampanga naman, inanunsyo ng Provincial Agricultural Office na umabot na sa 800 magsasaka ang apektado ng El Nino. Pinoy Gising! Sa Bulalakaw, Oriental Mindoro naman, nararanasan na ang matinding tagtuyot. Ito ang kinumpirma ni Bulalakaw Mayor Ernilo Villas. Kanyang iniulat na ito na ang pinakamatinding tagtuyot na nararanasan nila sa kasaysayan ng lalawigan. Matindi rin anya ang epekto ng tagtuyot sa mga sibuyasan at palayan. Natuyo na rin anya mga ilog at yung mga bukit sa bayan na nakaapekto na rin po yung tagtuyot sa supply po ng tubig at kanila po mga pananim. Tiniyak naman ni Agriculture Spokesman at Assistant Secretary Arnel de Mesa na makatatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan ng mahigit 1,000 magsasaka sa Oriental Mindoro na matinding apektado ng El Nino phenomenon. Ayon kay ASEC de Mesa, bibigyan ng mga magsasaka ng no interest at non-collateral survival and recovery assistance o SURE loan program ng ahensya. Ulitin po natin, SURE loan. Loan po ito, utang. Bukod pa rito, layunin din ng nasabing ahensya na makapagbigay ng aabot sa 4 na milyong rice farmers financial assistance sa nasabing lalawigan. Kasalukuyan na sa ilalim ng state of calamity ang mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro dahil sa matinding epekto ng tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Pinoy Gising! Sa ibabang balita, naghain ng motion for reconsideration ng 108 suspendidong opisyal at empleyado ng National Food Authority sa Ombudsman. Bilang sa mga naghain ang mga pinatawan, yung mga pinatawan po, kabilang sa mga naghain, yung mga pinatawan ng preventive suspension dahil sa sinasabing irregularidad sa pagbebenta ng stock na bigas. Iginiit ng mga opisyal na wala silang kinalaman sa nabanggit na alegasyon. Ayon naman kay Attorney Rafael Raico, abogado ng mga suspendidong empleyado at opisyal ng NFA, kanilang pinababawi sa tanod bayan ang suspensyon at nais nila itong maging maingat sa pagdedesisyon. Iginiit pa ni Attorney Raico na ilan sa mga sinuspindi ay mga sumakabilang buhay na pala. Matindi. Retirado. At isa po ang naka-study leave at mali ang mga designation. Pinoy Gising! Sa makatuwid, kahit patay na, sinuspindi pa rin. Dapat po mabigyan pong linaw ho itong listahan ng mga sinuspinding opisyal at empleyado po ng NFA. At nais naman ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na madaliin paspasan na ang pagresolba sa kaso laban sa 141 opisyal at empleyado ng NFA. Ito ang kinumpirma ni Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa kaugnay ng preventive suspension na ipinataw ng Ombudsman ipinataw sa mga nasabing suspendidong opisyal kaugnay sa maanumalyang pagbebenta ng NFA rice sa ilang negosyante. Ayon kay ASEC de Mesa, nais ng kalihim na mabatid agad kung sino talaga ang may pananagutan upang hindi na maapektuhan pa ang mga ordinaryong empleyado na wala naman talaga ang kinalaman. Iginit pa ng opisyal na 6 na buwan, 6 na buwan ito, kalahating taon, suspension without pay ang pinataw sa higit 100 empleyado ng NFA kahit mahirap para sa mga ito o mahirap para sa mga empleyadong nadamay lang sa nasabing suspension.
Pinoy Gising! Samantala, kasalukuyan nagdarasal si Pastor Apollo Kibuloy sa kabundukan ho ng Davao upang humingi ng patnubay, divine intervention, habang pinangangasiwaan ng Kingdom of Jesus Christ Ministry. Ito ang kinumpirma mismo ni Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga legal counsel ni Pastor Kibuloy kaugnay sa mga isyong kinakaharap ng nabanggit na religious leader. Ayon kay Attorney Topacio, nakipagpulong siya sa iba pang legal team ni Pastor Kibuloy upang talakayin ang mga pagpipiliang hakbang ng KOJC leader sa posibleng pagpapaaresto sa kanya matapos makontempt sa Kamara at Senado. Idinagdag pa ng abogado ng religious leader na tinalakay din ng legal team ang muusad na panukalang tanggalan ng prangkisa ang Sunshine Media Network International na iginigiit ni Pastor Kibuloy na hindi niya pagmamayari. Pinoy Gising! Okay pa rin po niyan, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Dahil ngayon po ang ultimatum na ibinigay ng Kongreso kay Pastor Kibuloy, yung detention center na posibleng tuluyan o posibleng pansamantalang tuluyan ni Pastor Kibuloy sa Kamara, handang-handa na. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 11 Tina Nolasco. Ready na nga ang detention center na posibleng tuluyan ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Kamara oras na ilabas ang kautosang ipaaresto at ikulong ito malapit sa Southgate ng Batasan Complex sa Quezon City. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, air-conditioned at mayroong palikuran para sa lalaki, babae at persons with disabilities ang naturang piitan. Mayroon din anyang CCTV camera sa detention center na minomonitor ng Legislative Security Bureau. Paglilinaw naman ng opisyal na ang detention center ay hindi lamang para kay Kibuloy, kundi para sa iba pang pinapatawan ng contempt ng Kamara at inaaresto ng House Sergeant at Arms. Matatandaang hanggang bukas o March 15 na lamang ang ibinigay na palugit ng Kamara kay Kibuloy para magpakita sa mababang kapuluhan kasunod ng pag-contempt dito. Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang Metodong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala, kaugnay pa rin po niyan, ang detalye ay ito, sinasabi ho ng Senado, walang iwanan. Ito ang paninindigan ni Senador Robin Padilla sa samahan nila ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa kagustuhan itong tapusin ang armed struggle, armadong pakikibaka sa Pilipinas. Ayon kay Senador Padilla, katulad ng binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kaibigan ay kaibigan lalo na kung kakampi mo pa ito. Alinsunod dito, hinikayat din ng mababatas ng publiko na huwag iwanan si Kibuloy dahil na rin sa di umanay sakripisyo nito para sa bayan. Magugunitang binigyang diin ng senador na hindi niya hahayaang mainsulto o maiskandalo ang religious leader dahil sa pinagsamahan nila nito sa paglaban sa mga terorista. Pinoy Gising! Samantala, tanggap pa tayo ng isa pang pag-ulat mula pa rin sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Pag-aproba ng mataas na kapulungan sa Presidential Proclamation 404 para bigyang amnestiya ang mga rebeldeng grupo, pinasalamatan ni Secretary Galvez. Ang detalye ati ni Patrol 17 Jopel Peleño. Nagpaabot
ng kanyang pasasalamat si Presidential Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. sa mataas na kapulungan ng Kongreso dahil sa kanilang concurrence upang suportahan ang amnesty proclamation ng Malacanang para sa mga former rebel. Kasunod ito ng pag-aprobahan ng mataas na kapulungan sa Presidential Proclamation 404 na nagbibigay amnestiya sa mga dating kasapi ng CPP, NPA, NDF at iba pang mga front organization. Magugunita na una nang pinagtibay ng mga mambabatas ang Presidential Proclamations number 403, 405 at 406 na nagbibigay amnestiya sa revolusyonaryong partido ng manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongkayaw Brigade o RPMP, RPA-ABB, Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Sinabi ng kalihim na dahil dito nakahanda na ang National Amnesty Commission na maglabas ng implementing rules and regulations para sa amnesty program na ipatutupad sa pamamagitan ng pagkuha ng mga aplikante mula sa mga rebeldeng grupo. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may totong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, kota para sa mga manggagawang Pilipino dinoble ng Czech Republic. Ang report naman mula kay Patrol 13 Gilbert Pertes. Nagpahayag ng labis na pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa desisyon ng Czech Republic na taasan ng kota para sa mga manggagawang Pilipino na papayagang pumasok sa kanilang bansa simula sa Mayo 2024. Sa kanyang pahayag sa joint press conference kasama si Czech President Petr Pavel, mula raw sa 5,500 ay ginawa ng 10,300 bawat taon. Simula sa Mayo ngayong taon ang bilang ng mga manggagawang Pinoy na papayagang pumasok sa nasabing bansa. Ang Czech Republic ay pangalawang tahanan na mahigit 7,000 Filipino workers na nagtatrabaho sa iba't ibang industriya. Matatandang nagsimula ang economic migration program ng Czech noong pang 2018 saan nagsimula itong tumanggap ng 1,000 Filipino workers hanggang sa halos taon-taon na ay dinaragdagan ang mga ito. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Magbabalik po ang Pinoy Gising makalipas na may ilang mga paalala oras, 27 sandali makalipas ang ika-4 ng morning. Pinoy Gising! Ako si Albert Cruz, isang manunulat. Sa aking pagsusulat, iniisip ko kung paano sinulat ng Panginoon ang buhay natin at paano ang istorya ni Jesus ay nagkuklus ng landas sa buhay natin. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. 1 Peter 5:7. Ito po si Albert Cruz, isang malaking inspirasyon ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Buhay na buhay ang Panginoon. Tanggapin natin Siya, ating ipagdiwang si Jesucristo sa mga puso natin. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas ka bang gumagamit ng HTTP para sa pagbubukas ng websites? Alam mo bang hindi ito secured? Tara, let's prove it! Ayon sa webfx.com, ang HTTP o Hypertext Transfer Protocol ay inilalagay sa harap ng mga URL na website upang maipakita ang isang website. Ito ay isang protocol na ginagamit ng World Wide Web o WWW upang kumuha ng mga HTML na dokumento o sa madaling salita, magpakita ng mga web page. Sa kasamang palad, ang mga URL ng website na nauuna sa HTTP ay hindi secured. Nangangahulugan ito ng iyong impormasyon sa pag-login o mas malala pa, ang iyong personal na impormasyon tulad ng mga numero sa credit card ay maaring manakaw, basahin o baguhin ng mga hackers. Dagdag pa sa tutorialspoint.com na ang HTTP ay hindi naglalaman ng SSL na isang secure socket layer na hindi naka-encrypt ang sensitibong data na inilipat tulad ng email at mga address. Ito ay humahantong sa mga banta sa mga sensitibong data. Sa kabilang banda, secure ang HTTPS na gagamitin at i-share ang data. Maaari mo makita ang simbolo ng locker sa simula ng URL na may kasamang HTTPS tulad ng YouTube URL.
Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Ang sunog ay maaaring mangyari kahit sa hindi mo pinakaaasahang pagkakataon at hindi biro ang maging isang biktima nito. Kaya naman nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko na huwag balewalain ang Fire Prevention Month ngayong Marso. At narito ang mga dapat mong gawin para maiwasan ang sunog. Una, ugaliing inspeksyonin ng mga electrical wiring at appliances sa inyong bahay. Ikalawa, kung gagamit ng kandila, siguraduhing malayo ito sa mga bagay na maaaring panimulan ng sunog. Kung mayroon namang posporo at lighter sa bahay, siguraduhin ding mailalayo ito sa mga bata. Ikatlo, huwag iwanan ang iyong niluluto dahil maaaring lumakas ang apoy sa mga sandaling wala ka. Ikaapat, iwasang pagsabay-sabayin ang pagsaksak ng appliances sa isang outlet lamang. Huwag mo rin kalimutang hugutin ito kapag hindi mo nagagamitin. Ikalima, mag-invest ka sa fire extinguisher. Paalala rin ng BFP na dapat meron kang memorize o nakasave na emergency hotline numbers para agad maagapan kung sakaling magkasunog. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! WIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras na 33 sandali makalipas ang ikapat na ng morning sa pagkakataon ito sa ikalawang bugso po ng mga balita, tanggap po tayo ng ilang pang mga report. DWIZ Patrol Report. Mataas na leader ng NPA at tatlo nitong kasamahan sumuko na sa militar sa Surigao del Norte. Isa pang report buhat kay Patrol 17 Jopel Peleño. Voluntaryong sumuko sa 30th Infantry Battalion Headquarters ang mataas na lider ng NPA sa Surigao del Norte at tatlo nitong kasamahan. Kasamang isinuko ng mga ito ang napakaraming armas na pag-aari ng mga teroristang komunista. Ayon kay 901st Brigade Commander Brigadier General Arsenio D.C. Sadural, nakilala ang sumukong top communist leader na si Juanita Leison alias Kikay, ang Secretary ng Sub-Regional Committee Northland o SRCNL ng Northeastern Mindanao Regional Committee o NEMRC. Habang kinilala naman ang mga kasamahan nito na sina Rajim Pertos alias Patrick, Jazaline Platil alias Mocha at Peggy Diaz alias Jeff. Kabilang sa mga armas na kanilang isinurrender ang dalawang high-powered firearms, mahigit 9,000 bala ng AK-47, bulletproof vest at iba't ibang modernong war equipment. Sinabi ni Brigadier General Sadural na malaking dagok sa extortion activities ng NPA ang pagsuko ni Leison na magbibigay naman ng pangmatagalang kapayapaan sa lalawigan ng Surigao del Norte at sa buong rehiyon. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Iba pang balita, tanggap po tayo ng update kaugnay sa pamamaril ng isang BJMP personnel sa mag-ina dyan po sa Valenzuela. Detalye hatid ni Danny Cruz. Metro Patrol reports. Isang jail officer ng BJMP ang nagbaril sa ulo matapos mamaril at paslangin ng dalawang babae sa Navarrete Street sa barangay Arcong Bato sa lungsod ng Valenzuela. 3 buhay ang nasayang sa tama ng bala sa ulo na galing sa baril na kalibre 9mm. Patay on the spot si Lalaine Belen Bernardino, samantalang naisugod pa sa ospital ang anak nitong si Grace Belen Bernardino, pero binawian din ito ng buhay. Patay din on the spot ang suspect, samantalang lumalabas sa investigasyon ng mga tauhan ni Police Colonel Salvador Destura Jr., nag-ugat ang galit ng suspect ng palitan ng password ng Facebook account ng dating kasintahan at hindi na niya ito mabuksan. Sinugod ang bahay ng mga biktima at gustong makaharap ang dating kasintahan na ayaw nang lumabas. Mas tumindi ang galit at nauwi sa argumento at pamamaril ang suspect. Kinilala ni Police Colonel Salvador Destura Jr. ang namaril na si Mel Panza Manibale, personnel ng BJMP. Base sa investigasyong nakalat ng mga testigo ni Police Captain Jocelyn Ebora ng Investigation Section, sinabi nito kay Police Colonel Destura na ayaw kausapin ng dating kasintahan ng suspect dahilan para mag-amok ito. Simula ito, Danny, noong March 3 na kung saan nagalit yung ating suspect dahil pinagbibintangan niya yung babae na pinalitan ang password ng kanyang FB account hanggang nasaktan niya ito at napagbuhatan ng kamay. Tapos noong March 4, yung babae naman ay pumunta sa WCPD upang mag-file ng physical abuse dun sa ating suspect. Tapos nauli dito at meron pa silang schedule na supposed to be on March 13, maghaharap sila sa BJMP para naman sa admin case. So balit nung March 13 na madaling araw, yung ating suspect ay pumunta sa bahay ng mga magulang ng babae at pilit na kinakausap at pinalalabas yung babae. Kaya lang ang lumabas ay yung nanay at yung kapatid ng kanyang kinakasama. At nung hindi niya makita yung kanyang kinakasama, doon siya nag-amok at binaril niya yung mga tao na nandun, yung nanay at yung kapatid. At pagkatapos doon ng krimen, siya ay nagbaril din sa kanyang sarili. Yan ang tinig ni Police Colonel Salvador Destura Jr., Chief of Police ng lungsod ng Valenzuela. Yan ang update. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tanggap pa tayo ng isa pang police report mula naman sa probinsya. Ronda Probinsya. Mula dyan sa Cagayan, ihatid ni Manong Ronald Idol Capset Domingo. Nasamsam ang nasa 10 gramo ng shabu at 15 gramo ng marijuana sa ikinasang operasyon ng PNP Tuguegarao sa barangay Pengueruyo, Tuguegarao City, Cagayan. Ayon sa ulat, renispondihan ng Tuguegarao Component City Police Station ang isang ulat na may nangyaring insidente na pinipilit ng suspect ang isang tao para gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil dito agad na nagkasa ang mga kapulisan ng operasyon na nagresulta naman ng pagkadakip sa suspect habang siya ay gumagamit ng nasabing droga. Ang suspect ay kinilalang si alias Onyok, 36 years old, may asawa, residente ng barangay Ugak Norte, Tuguegarao City, Cagayan. Nakumpiska pa mula sa kanyang posesyon ang nasa 10 gramo ng inilang shabu at 15 gramo ng marijuana, nasa tinatayang 69,500 pesos ang halaga ayon sa standard drug price nito. At kasama sa nakumpiskang ebidensya ang isang piraso ng weighing scale, isang transparent na plastic na naglalaman ng ilang empty sachet ng shabu, isang rolyo ng aluminum foil, isang pirasong foil strip na may lamat na shabu, isang improvised aluminum tutor, isang disposable na lighter at isang plastic pipe na may suspected residue ng marijuana.
Ang pagsasagawa ng inventaryo sa mga nasamsam na ebidensya ay sinaksihan ng National Prosecution Service ng Department of Justice at isang barangay kagawad. Sumailalim na rin sa drug test at laboratory examination ang sospek at mga ebidensya. Sa ngayon ay kasalukuyan nakapiit ang naturang sospek sa custodial facility ng Tuguegarao City, Cagayan habang inaayos ang kasong isasampa laban sa sospek. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, ito pa isa pang police report mula naman sa DWIZ News FM South Luzon, mga magazine, bala ng barel at hinihinalang shabu nasabat naman dyan sa Masbate. Ihatid yan ni Richard Armento Jr. Inaresto ng mga otoridad ang isang 38 anyos na lalaki matapos makuhanan ng mga bala ng baril at ilang piraso ng mga pinaginalaang shabu sa isinagawang search warrant operation ng Placer Municipal Police Station sa lalawigan ng Masbate. Kinilala ang sospek na si alias Bernard, isang fish vendor at residente ng Sitio Basak, Barangay Luna ng nasabing bayan. Nakumpiska rito ang 3 piraso ng steel magazine at 11 live ammunitions para sa kalibre 45 baril, 16 na medium-size plastic sachet at 7 piraso ng small-size plastic sachet ng pinaginalaang shabu at iba pang drug para paraphernalia. Ang nakumpiskang ilegal na droga ay tumitimbang ng humigit kumulang 39 na gramo na tinatayang nasa mahigit 269,000 pesos ang halaga. Nasa kustodiya na ng Placer Municipal Police Station ang nasabing suspect para sa kaukulang disposisyon. At inihanda na rin ang kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa DWIZ News FM South Luzon, Richard Armenta, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Palangya preparasyon ng Naga City LGU para sa Semana Santa kasado na. Detalye naman mula kay Melvin Machado. Ito na mga paghanda ng pamalang lungsod ng Naga sa dagsa ng mga bibisita sa darating na Semana Santa, lalo na sa mga simbahan sa lungsod. Ayon kay Naga City Administrator Elmer Baldimoro, kanila naman ang inabisuhan ang mga punong barangay na nakakasakop sa mga simbahan na maging alerto at maghanda sa seguridad na kanilang ilalatag para sa mga bibisita sa mga simbahan na ngayon pa lang ay may paisa-isa nang pumupunta sa mga simbahan sa Naga City. Isa sa mga dinara ay ang Basilica Minore. Kahit ang mga barangay na nasa gilid ng National Highway ay pinapaalerto na rin. Sa panig naman ng Naga City Police Office, tiniyak ni Naga City Police Office Police Colonel Erwin Rebellion na may sapat silang bilang na magmamando ng mga Police Assistance Center na makikita sa mga boundary ng lungsod ng Naga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Update naman po doon sa controversial at viral na resort sa panan po ng Chocolate Hills dyan sa Bohol. Sarado na ang itinayong Captain's Peak Resort dyan po sa Chocolate Hills. Ito ay matapos nga kanselahin ng municipal government ng Sagbayan ang business permit to operate ng naturang establishmento. Kaugnay nito, inihayag naman ng Sagbayan government spokesman Felito Pon na mayroon ng clearance na in-issue ang ng Protected Area Management Board sa resort mula sa DENR kaya't binigyan nila ito ng building permit. Ayan po ang nilinaw ni Ginoong Pon. Ipinalawanag naman ng Bohol Provincial Government na mayroong PAMB ang Captain's Peak noong 2018 at nagsimula ang operasyon ng resort nitong 2019 bago ang pandemya. Pinoy Gising! Ngayon pa rin yan, iginit naman ng manager ng Captain's Peak Garden and Resort na si Julieta Sablas na na-issuean sila ng mga kaukulang permit upang maitayo ang naturang resort. Ito ay matapos nga mag-viral sa social media ang naturang establishmento na itinayo sa paanan ng Chocolate Hills. Ayon kay Sablas, nagdesisyon ang kanyang kapatid na si Edgar Buton na itayo ang resort dahil sa magandang tanawin ng lugar
kung saan hindi naman niya ito magamit bilang sakahan dahil ang lupa ay acidic. Samantala, inamin naman ni Sablas na hindi sila nakakuha ng ECC o Environmental Compliance Certificate. Mariin namang itinanggi, sinopla ni Sablas sa mga netizen na nagsasabing sinira ng resort ang view ng mga burol. Makikipagtulungan naman niya sila sa pamahalaan sa isasagawang investigasyon, pero umapela siya na dapat ding tignan ng iba pang establishmento yung Budagta, kabilang na rin po yung Budagta sa yan po, hindi ho sa paanan ng Chocolate Hills. Mismong sa burol po itinayo po yung establishmento na yan. Kung sila daw po ay iimbestigahan, dapat imbestigahan din yung ibang establishmento na nagtayo mismong sa tuktok ho ng burol para naman daw ho maging patas. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin yan, matagal lang iniimbestigahan ng Bohol Government, Bohol Provincial Government kung paano naitayo ang Captain's Peak Garden and Resort sa paanan ng Chocolate Hills. Bago pa man pumutok ito mag-viral sa social media. Ito ang ginit ni Atty. Jamie Villamor, ang chairman ng Provincial Board Committee on Environment ng nasabing lalawigan. Siya po ay provincial board member matapos nga pong mag-viral sa social media ang nasabing resort. Sa panayam ng DWIC, inihayag ni Atty. Villamor na dati pa nilang ipinatawag ang may-ari ng resort para sa investigasyon. Doon sa mga story na nakikita natin na bago siya, ito yung wala, no? So, however, the DENR during our investigation also confirmed with us na they are on the process of complying, no? So, parang nag-DENR, no? So, wala silang ECC sa additional structures. But then again, on the process pa po sila, no? So, that's why the Sangguniang Panlalawigan, of course, no, respecting the jurisdiction of the DENR as the proper authority to handle the matter, we recommended na kailangan talaga na sila mag-take ng appropriate and proper action. Ibinunyag naman ni Villamor na may mga negosyante pang nagpasa ng aplikasyon para magtayo rin ng resort sa ibabaw din mismo ng burol. Actually, per DENR and PAMB, meron daw po mga applicants, no? So, that's why after our investigation, we wrote a letter, no, sa DENR to hold in abeyance any construction or any activity that is being conducted in the area. Kasi, actually, the DENR kasi has the authority, no, to set the guidelines sa mga protected areas, especially that this protected area, this particular protected area is a multiple-use zone. Meaning to say na may mga activities na pwedeng gawin, pero with limitations set by the DENR. Yan po ang tinig ni Bohol Provincial Board Member Atty. Jamie Villamor, chairperson ng Provincial Board Committee on Environment na nasabing lalawigan sa eksklusibong panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, ihabulo natin ang ilang pamabalita sa oras na ito. Nakitaan ang bala sa bagahe ng ang mag-asawang biyahero sa NAIA na patungong Thailand. Ayon sa paserong sige ng Charity Imam, tinawag siya ng mga otoridad sa final security check matapos makitaan ang kanyang bag ng nakaplastik na bala. Itinanggi ng imam na sa kanya ang bala at ipinakita sa mga otoridad ang dalang lisensya ng baril. Kaugnay nitong pinayagan sinagi ng imam at kanyang asawa na makabiyahe at wala ring kaso na inihain laban sa kanila. Pero kanyang ibinulgar na may napansin siyang kakaiba sa paliparan ng mag-withdraw siya ng pera. Kabilang dito maraming taong nagtatanong at pagbangga sa kanya. Pinoy Gising! Itinanggi naman ng Office for Transportation Security o OTS na bumalik ang tanim bala sa NAIA. Ito'y matapos nga makita ng bala ang bagahe ni Naginang Charity Imam at kanyang asawa na patungong Thailand.
Ayon kay OTC Officer in Charge Jose Briones, mayroon silang maipapakitang litrato at video na magpapatunay na hindi nagbalik ang tanimbala sa NAIA. Idinagdag pa ni Briones na maaring kaigi ng imam talaga ang balang natagpuan sa paliparan dahil gumagamit ng automated system ang paliparan upang inspeksyonin ang bagahe ng mga Pinoy Gising! Sa iba pang balita, iimbestigahan ng Senado ang mga kontrobersyang bumabalot sa winning bidder para sa 2025 automated midterm elections na South Korean firm Miro Systems. Ayon kay Senator Amy Marcos, target ng kanyang Committee on Electoral Reforms na ilarga ang pagdinig at konsultasyon sa susunod na linggo. Marami anyang kumo-question kung bakit ang Miro lamang ang nag-iisang bidder at bakit ito ang nakakuha ng halos 18 billion peso contract para sa 2025 polls. Nagtataka ang presidential sister na construction company ang kasosyong kumpanya ng South Korean firm sa Pilipinas sa halip na IT firm. Ipatatawag din ni Super Ate sa Senado ang Commission on Elections upang magpaliwanag. Bagaman wala na sa eksena ang Smartmatic, nangangamba pa rin ang mambabatas dahil sa mga kontrobersya ng Miro o kinakaharap ng Miro at maaring mas malala pa ito kumpara sa naunang IT provider. Pinoy Gising! Samantala, nakapagtala ng 541.6 million distributed denial of service attack o DOS ang website ng Kamara nito pong Miyerkules. Ang dami niyan, ang daming DOS. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga ng Miyerkules, umabot sa 53.72 million attacks, pagtatangka na atake ang naitala sa website ng mababang kapulungan ng Kongreso. Nagmula ang cyber attacks sa Indonesia, US, Colombia, India at Russia. Gayunman, sinasabing posibleng gumamit ng virtual private networks ang mga hacker upang maitago ang kanilang tunay na lokasyon. Maaari pong i-divert. Mag-aalas 3 naman ng hapon ang pumalo sa 487.9 million ang cyber attack sa website ng Kamara na nagmula naman sa Tunisia, Thailand at Greece. Tiniyak naman ni Velasco na agad itong natugunan ng kanilang Information and Communications Technology Team at inilagay sa maintenance status, isinalalim sa maintenance status ang kanilang website. Dahil dito, hiniling ng opisyal sa DICT na imbestigahan ang insidente. Pinoy Gising! Alright mga katodos, tayo po ay wala ng oras. Tayo po ay sumasapit na sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng TGIF. Thank God it's a Friday. Ngayon pong Marso 15, araw po ng sahod. Batiin ho muna natin yung ating mga suking taga-subaybay. Good morning po kay Mon Samson ng Manila Bulletin. Maraming salamat Kuyang Mon Samson. Ito may bumabati rin sa sina Tristan Gulay, sina Jaylon, sina Mike Montero, Hideyoshi Asigawa, happy weekend din ho sa inyo. Susan G, Susan Jeronimo, Tomas Samira, si Saturnino, Lauay Senior, Contessa. Good morning din kay Kuyang Nelson, Ramon Abadillo, Albert Hernandez at Beo Shirley. Marami pong salamat sa inyo po mga katodos. Pero bago namin kayo pansamantalang bitawan, ay pasadahan muna natin ang isa pong patama ko for the day po ngayong araw ko na ito. Parang kanta ito Malayo pa pero malayo na. Oo nga, parang kanta ito talaga kung hindi ako nagkakamali. Malayo pa pero malayo na. Yan po ang ating pong patama quote for the day. Alright, tayo po ay pansamantala na po magpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC LU23. Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Arangkada Balita, makakasama po ninyo si Miss Judith Estrada Larino. Happy weekend!
Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! Araw-araw, gising! Monday to Friday, 4 a.m. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Good morning, good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino para sa isang oras na panibagong balitaan dito po sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Ngayon po ay, wow, araw na ng Biyernes. Ang bilis naman talaga ng araw at syempre, talaga no? Sweldo Day na. Ayan, March 15 po, 2024. TGIF, thank God it's Friday and thank God for every day. At narito na ang ulo ng ating mga balita. Tiwala ng publiko sa Administrasyong Marcos buo pa rin ayon yan sa isang survey. Arangkada Balita!
DOH, nako, eto na, nagbabala sa tumataas na kaso ng TB, tuberculosis. Arangkada Balita! Mag-asawa nakitaan ng bala sa kanilang bagahe dyan sa NAIA. Pagbabalik ng tanimbala sa paliparan, itinanggi ng OTS. Arangkada Balita! Balita sa ibayong dagat, pagpapataw ng multa sa TikTok, isinusulong ng Italy. Arangkada Balita! Balitang pambalakasa naman, Choco Mucho wagi kontra Signal sa Premier Volleyball League. Arangkada Balita! Sa balitang showbiz, sa Christy Fermin, sinampahan ng kasong cyber libel. Arangkada Balita! At sa ating viral news, netizens kinalampag ang isang delivery app. Bakit kaya? Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. porsyento ng mga Pilipino ang buo pa rin ang tiwala kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batay naman ito sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Stations sa pinakahuling o sa huling bahagi ng 2023. Lumalabas din na 18% ng mga Pilipino ang hindi satisfied o hindi kontento sa pangangasiwa sa bansa ng Pangulong Marcos, habang 17% naman ang ika nga ay undecided. Naitala rin ang pinakamataas na net satisfaction rating ng presidente sa Balanced Luzon na nasa plus 52. Sinundan ito ng Visayas na plus 51, Metro Manila na plus 44 at Mindanao na plus 38. Paliwanag ng SWS, kapansin-pansin ang pagtaas ng net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa rural areas, habang bahagya naman itong bumaba sa urban area. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makikipagpulong siya kay US Secretary of State Antony Blinken. Yan po ay magaganap sa susunod na linggo. Ito upang talakayin ang mga issue na may kinalaman sa kooperasyon at usaping pangseguridad na inaasahang magre-resulta sa patuloy na pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Amerika, Japan at Pilipinas. Ipinahiwatig rin ng Pangulo na maaring pag-usapan din nila ang pagsasapormal ng ginagawang interoperability at actual joint cruises. Samantala, sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na darating si Secretary Blinken sa Pilipinas sa Lunes, at ito ay nakaschedule nga ang kanilang pulong sa susunod na araw. Yan po ay araw ng Martes. Ayon pa kay Secretary Manalo, wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon mula kay Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa kung darating din ito sa Pilipinas para sa kanilang trilateral ministerial meeting, kasama nga itong si US Secretary of State Antony Blinken. Arangkada Balita! Good news! Sa oras pong alas 5:08 ng umaga, nagpahayag ng interes na mamahunan sa Pilipinas ang nangungunang German wind at solar farms developer na WPD GmbH. Plano ng naturang German firm na mag-invest ng 392 billion pesos sa renewable energy sector ng bansa. Sa pagkipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Berlin, inilatag ng mga opisyal ang nasabing kumpanya
ang kanilang plano na magtayo ng offshore wind farm sa Cavite, Negros Occidental, gayon din sa Guimaras. Pinag-usapan din sa pulong ang update kaugnay ng offshore wind farm projects ng German firm sa Cavite at Negros Island. So pala ito ay pagpapalawig ng kanilang mga proyekto. Kaugnay nito, nagpasalamat naman po ang Pangulo sa interes ng German company sa harap na rin ng pagsusumikap ng Pilipinas na isulong ang produksyon ng renewable wind, solar, hydro at nuclear power. Iginit pa ni PBBM na bagamat marami ng nakatayong wind farm sa Pilipinas, kinakailangan pa rin ito ang expertise upang matukoy ang mga lugar na maaari pang paglagyan ng mga ito. Dagdag pa ng Pangulo, mahalagang investments para sa pagtitiyak ng sapat na supply ng enerhiya sa hinaharap. Arangkada Balita! Tiniyak ni United States Secretary of Commerce Gina Raimondo na malapit nang magamit ng Pilipinas ang $1 billion investment pledges ng mga American company sa kanyang trade mission sa bansa. Ayon dito kay Secretary of Commerce Raimondo, ginagawa na ang mga naturang investment. Dagdag pa ng opisyal ng Estados Unidos, committed o tapat ang mga US company at lumagda na sila ng mga kasunduan sa pagsusulong ng mga nabanggit na pamumuhunan, kabilang dito ang mga oportunidad sa edukasyon at career. Kaugnay nito, inanunsyo ni Secretary of Commerce Raimondo na kabilang ang mga kumpanyang Google, Mastercard, Microsoft, Visa at kayo din ang United Airlines sa committed o tapat sa mga naturang investment. Arangkada Balita! Sa iba pang balita dito sa Friday edition ng Arangkada Balita at sa oras na alas 5:11 ng umaga, nababahala po itong si Health Secretary Ted Herbosa sa pagtaas ng kaso ng tuberculosis sa bansa. Ayon sa kalihim, pumalo sa mahigit 612,000. Ayan 612,000 ang mga bagong kaso ng TB sa bansa noong nakalipas na taon. Nakapagtalaan niya ang bansa ng 549 cases ng tuberculosis sa kada 100,000 populasyon noong 2023 na mas mataas sa case notification rate na 439 cases per 100,000 population noong 2022. Batay paan niya sa datos mula sa Integrated Tuberculosis Information System, aabot sa 10,426 individuals na mayroong tuberculosis ang napaulat na nasawi. Subalit, nilinaw ni Secretary Ted na hindi lahat ng nasawi ay dulot naman o ito ay mula sa nasabing sakit. Kaugnay nito, sinabi ni Secretary Herbosa na target nilang tuluyang matuldukan ang tuberculosis sa bansa sa taong 2030. Gayunman, dahil anya endemic ang naturang sakit sa Pilipinas, nais pagtuunang pansin ng kalihim na matukoy ang mga individual na may TB at mabigyan ang mga ito ng lunas. Arangkada Balita! Mula pa rin sa Department of Health, nanawagan ang DOH sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalusugan. Ito'y kasunod ng pagtaas sa mga kaso ng overweight at obese sa Pilipinas. Pero totoo po yan lalong-lalo na dun sa mga bata na nakikita po natin na minsan sa mga vlog o kaya naman pag tayo'y nasa ating mga komunidad, merong mga nakakatuwa kasi, di ba? Ay, ang cute-cute mo naman, taba-taba mo, pero meron hong risk talaga. Siyempre, sa kanila pong kalusugan, ganun din po sa mga mayroon ng edad o hindi na bata. Alright, batay po sa datos ng DOH National Nutrition Survey, umakit na sa 40.2% ang overweight na Pilipino noong 2021 kumpara sa 38% noong 2018 at 31.1% noong 2015.
Paliwanag nitong si Health Assistant Secretary Albert Domingo, mas mataas ang tsansang magkaroon ng diabetes, sakit sa puso at stroke ang mga overweight at obese. Arangkada Balita. Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga balita sa oras na 5:14 ng umaga. Nakitaan ng bala sa wagahe ng mag-asawang biyahero sa Ninoy Aquino International Airport na patungo sa ng Thailand. Ayon sa pasaherong si Ginang Charity Imam, tinawag siya ng mga otoridad sa final security check matapos makitaan ang kanyang bag na mayroong bala na nakaplastik pa. Itinanggi ni Ginang Imam na sa kanya ang bala at pinakita sa mga otoridad ang dalang lisensyang ng baril. Kaugnay nito, pinayagan si Ginang Imam at kanyang asawa na makabiyahe din patungo ng Thailand at wala ring kaso na isinampa laban sa kanya. Subalit, ibinulgar niyang may napansin siyang kakaiba sa paliparan nang siya po ay mag-withdraw daw ng pera. Kabilang nga dito ang maraming taong nagtatanong at pangbangga sa kanya. Arangkada Balita. Mukhang mala-limelight na naman po ang OTS dahil sa nasabing pangyayari. Pero sa mga susunod na araw po, no, titignan natin kung makakausap natin o dapat makausap pa natin ang Office of Transportation Security o ito pong OTS dahil sila'y muling nagba-viral ba? Ito naman po, ang panig ng OTS, itinanggi ng Office of Transportation Security na bumalik o nagkaroon muli ang ng tanim bala incident dito sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos makitaan ng balang bagahe nitong sinaginang Charity Imam at kanyang asawa na patungo ng Thailand. Ayon kay OTS Officer in Charge Jose Briones, mayroon silang maipapakitang literato at video na magpapatunay na walang nagbalik, hindi nagbalik ang tanim bala sa paliparan. Dagdag pa ni Briones, maaaring kay Ginang Imam talaga ang balang natagpuan sa NAIA dahil gumagamit ng automated system ang paliparan upang inspeksyonin ang bagahe ng mga biyahero. Arangkada Balita. Sa iba pang balita sa oras na alas 5:17 ng umaga, kuha muna tayo ng pag-uulat mula sa ating DWIZ Patrols. Paglagda sa kasunduan para sa proteksyon ng mga OFWs dyan sa Czech Republic, sinaksihan ni PBBM. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihahati ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Sinaksihan mismo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Czech Republic President Petr Pavel ang paglagda sa joint communique na may kinalaman sa Labor Consultations Mechanism. Layunin ng kasunduan na bumuo ng isang mekanismo para maprotektahan ang mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa Czech Republic. Sa ilalim ng agreement, sinusulong ang transparency sa recruitment at patas na pagtrato sa mga Filipino workers sa nasabing bansa. Bago naman nagtungo sa Prague, matatanda ang nagkaroon muna ng working visit si Pangulong Marcos sa Germany kung saan nakatakda naman itong umuwi ng bansa bukas ng hapon huyan, Marso 16. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa iba pang balita na hatid ang ating DWIZ Patrol, petisyon laban sa economic chacha plano daw ihain ng Makabayan Black sa Korte Suprema. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 11, Tina Nolasco. Balak dalhin ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Korte Suprema ang pagtutol nito sa isinusulong na Economic Charter Change o CHACHA
Ayon kay Castro, sakaling makalusot sa Senado at Kamara ang nasabing akbang sa saligang batas, dadalhin niya ito sa kataas-taasang hukuman para i-challenge. Inaasahan naman ng kongresista na lulusot na ang Resolution of Both Houses No. 7 sa Kamara sa susunod na linggo matapos aprobahan sa ikalawang pagbasa nitong Miyerkules. Gayunman, naniniwala si Castro na malabo pa itong makalusot sa Senado. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, lalaking nanutok ng baril at nagnakaw sa isang reporter. Nakaw! Hawak na ng Presidential Task Force on Media Security. Ang iba pang detalye niyan sa ulan ni Patrol number 5, Ayayu Pangko. Hawak na ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang lalaking nanuntok at nagnakaw sa isang reporter na nagko-cover ng isang demolition na nauwi sa kaguluhan sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa PTFOMS, ilang miyembro rin ng media ang nakaranas ng harassment sa madugong demolition sa Sitio Balubad, Barangay Alunas nitong Martes. Isa sa kanila si Rowena Quijeda, isang news anchor at field reporter sa 88.7 K5 News FM sa Olongapo City. Sa kwento ni Quijeda, tinutukan siya ng baril ng isang lalaki matapos makita na binibidyoan niya ang nangyayaring komosyon sa lugar at pinagbantaan pa siyang papatayin. Ayon naman kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez, iniimbestigahan na nila ang legalidad ng demolition. Ito si Patrol number 5. Ayayu pa ako para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita ang hatid ng ating DWIC Patrol, Pangulong Marcos at Czech Republic President nagkasundo na ano? Alamin po natin sa ulat. Nagbabalik Patrol 13 Gilbert Perdes. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Petr Pavel na mas palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Czech Republic sa iba't ibang larangan. Sa isang joint press conference, inanunsyo naman ni PBBM ang pinaplansyang kooperasyon na magkabilang panig tulad ng trade and investment, agriculture, green economy, renewable energy, space, aerospace, education, tourism, defense, cybersecurity, labor at iba pang larangan. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na kaabang-abang daw ang second meeting ng Philippines-Czech Republic Joint Committee on Economic Cooperation o yung GCEC na magaganap ngayong taon huyan. Kasalukuyang nasa Czech Republic ang presidente para sa isang state visit. Kasunod naman ang kanyang working visit sa Berlin, Germany. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, COMELEC ikinakasa na ang mall voting para sa 2025 midterm elections. Nagbabalik din ang ating Patrol number 5, Ayayu Pangko para sa detalye. Ikinakasa ng Commission on Elections o COMELEC ang mall voting para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gagamitin ng COMELEC ang lahat ng mall sa bansa bilang polling precincts. Mas magiging komportable niya ang mga botante sa malls dahil mas malamig doon. Walang vote buying o walang karhasan. Pero sinabi ni Garcia, nasasalang pa sa konsultasyon ang paglilipat ng mga botante mula sa kanilang polling precincts patungo sa mga mall. Ito is Patrol number 5. Ayayu pa ako para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, punta naman tayo sa mga lalawigan. Alamin natin ang latest mula dito sa bahagi ng Ilocos Norte mula kay Ronald Idol Domingo. Kay Ronald, good morning! Good morning, Ma'am Judith.
Isang dating regular na miyembro at 4 na suporta ng Communist Terror Group o CTG ang kusang nagbalik loob sa pamalahan sa ikinasang operasyon ng otoridad. Isang dating rebelde ang sumuko at isinuko rin nito ang kanyang homemade rifle caliber 7.62 mm sa bayan ng Piat na pinangasiwaan ng otoridad. Siya ay kinilalang si alias Arnold, 52 years old, may asawa, isang magsasaka at residente ng barangay Kulong, Tuaw, Cagayan. Ayon dito, taong 1990, noong ma-recruit ito ng grupo at dumanas sa mga training, gayon din dumaan sa iba't ibang commander ng CTGs. Nakaranas siya ng mga engkwentro laban sa gobyerno na nagresulta pa ng pagkagalas o pagkalagas ng isang nilang kasamahan. Naging team leader din siya ng kanyang pangkat at lumahok sa mga extortion activities at iba pang mga pagsusunog ng mga ari-arian ng ibang tao. Nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas nang ma-assign siya sa Kalinga, bitbit ang kanyang M16 rifle at long homemade caliber 7.62 mm. Samantala, ang 4 ding supporter ng CTG ang kusang namang sumuko na pinangasiwaan naman ng 2nd Mobile Force Platoon, 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, Peña Blanca Police Station, Igig Police Station at Rizal Police Station. Na-recruit umano ang mga ito sa paulit-ulit na pangakong mabibigyan sila ng magandang kabuhayan, educational assistance para sa kanilang mga anak at iba pa. Sumali sa mga rallies at mga pagpupulong upang ipahayag ang kanilang maling ideolohiya. Sila'y iilan lamang sa mga dating sumuko dahil sa napagtantong wala silang napala sa kanilang sinuportahang grupo. Patuloy na nag-aakit ang mga ito na kusang sumuko at linisin ang kanilang mga pangalan sa gobyerno dahil sa mga patuloy na pagbibisita sa kanila sa pagsasagawa ng mga community-related activities na ayon sa programa ng EU70 NTF LCAC. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan ngayong Friday, March 14, 2024. At sa oras pang alas 5:34 ng umaga, pinapalad po tayo na makapanayan po ngayong umaga, ang isang opisyal po mula sa DOH. Nako, sino pa ba kundi si Dr. Albert Domingo, ang OIC Assistant Secretary at of course, ng Department of Health. Doc Albert, good morning! Good morning po, Ma'am Judith, at sa lahat ng mga tagapakinig sa DWIZ at tagapanood sa Aliw Channel. Magandang umaga po. Good morning po muli. Naku, salamat sa pagkakataon, Doc, ha? At, ASEC. Salamat. Kayo ba'y nakapag-almusal na, ASEC, at ginising namin kayo ng ganito kaaga ba? Walang problema po. Ang DWIZ ang pinakamabisang kape sa isang magandang Biyernes. Naku, maraming salamat, Doc. At dahil dyan, eto na ang unang tanong ko sa iyo. Oo. Doc, ngayong unahin ko lang yung sa El Nino, no? Ano ba yung iba pang mga paghahanda nyo? Because alam ko, aktibo kayo sa mga kampanya kontra sa El Nino. Ano pa ba yung ibang paghahanda nyo? Pero sinasabi naman ng Pag-asa na parang matatapos na ba? Tapos nagpalabas na rin sila ng La Nina Watch naman. Ika nga, no? Yun, so, yes. Opo. Actually, kami ay nakabantay kasi syempre kami nakikinig sa ating mga kasamahan sa Pag-asa. Sila yung mga experts sa panahon, no? Yes. Sa pagkaalala ko, yung El Nino at saka yung La Nina, siklo yan yung ENSO ba yun? ENSO na tinatawag nila. Opo. So yung El Nino ay sobrang init. Yung La Nina naman, hindi lamig sobrang basa. So dadaloy ang tubig. Kaya kami naghahanda, no? Sabi nga namin na sa for El Nino, naghanda kami at nakahanda pa rin na
kung magkaroon man ng power interruptions, kung magkaroon man ng water interruption, kasi 'di ba save power, save water tayo eh. Right. Nakahanda ang mga ospital, merong mga genset, meron tayong mga water reservoir, lahat naka-ready yan. Pagpasok naman ng La Nina, kabaliktaran, baka tayo magbaha, etc. So naka-ready tayo as always sa ating waterborne diseases, sa access sa ating mga ospital, naka-coordinate tayo para wag naman sana ma-cut off mula sa mga daan ng ating mga ospital. Dok, yung mga ospital natin, ready na rin ba? I mean, alam ko naman ready lagi, no? Pero may mga naitala na bang kaso dulot nitong El Nino? Tumaas ba o tumataas? From your monitoring? Sa ating El Nino, binabantayan kasi natin yung mga sinasabi na heat-related illnesses. So, ang magandang balita is ang heat stroke, yun yung ayaw nating mangyayari na talagang nawawalan ng malay, na tapasok sa emergency room. Wala pa tayong nakukuhang ganon. So far, our campaign is working. Our kababayans know na umiwas sa araw ng 10 to 4, laging maging hydrated, nakakaiwas tayo dyan. Yung mga ibang sakit, we monitor them at the same time as El Nino, pero mga tinatawag natin na nai-impluensyahan, no? Yung ating sakit sa puso, yan, kasi yung heart attacks, mas mainit ang panahon, mas nasa-stress ang katawan. Hindi naman tumataas ang mga trends natin. So, very good tayo sa gawing ganyan. Ng ating dengue ay actually bumababa pa rin. We were afraid, we still are careful na wag naman sanang tumaas kasi pag El Nino, nag-iipon tayo ng tubig eh. Ang tubig na naiipon ay nagiging pugad ng lamok kung hindi natin tatakpan. So, awan ng Diyos, hindi naman tumataas ang dengue natin. And then, ang ating foodborne illnesses. Bakit foodborne illnesses? Kasi habang mainit ang panahon, karuktong na rin ng summer. Kasi, syempre, nagsimula ang El Nino na paaga ang init, pero papasok na ang summer, mas madaling mapanis ang pagkain. So, awan ng Diyos, hindi naman tumataas ang ating foodborne illnesses. Ayun, pero at least talagang tuloy-tuloy naman yung kampanya nyo on that ASEC, no? Yes, and malaking bagay actually kaya nga nung ako'y inimbitahan ng DWIZ, walang problema 5:30 kasi ang ating information campaign dapat natin talagang maparating sa ating mga kababayan kung ano ba ang maaaring gawin para umiwas sa sakit kasi as we always say at ating paulit-ulitin, prevention is better than cure. Yun, talaga naman. Ako, oo. At syempre kasama nyo kami dyan, ASEC, ha, sa anumang kampanya para mapangalagaan, lalo na ang kalusugan, dahil yun naman ang mandato nyo talaga, di ba, dyan sa Department of Health. Opo. Yung naganap na, lipat na ako sa ibang issue, ASEC, no? Kamusta ang PGH ngayon? Yeah, ang PGH, which by the way is very close to the heart of the Secretary of Health, Secretary Erbosa, and yours truly, Ma'am Judith, kasi pareho kaming alumni ng UP College of Medicine. So kami lumaki, so kami nag-training. So actually, nung nagkakasunog nung Wednesday yun Wednesday ng hapon we were in a PhilHealth board meeting. Tapos magkatabi kami ni Sec, yung isa naming colleague, pinakita yung, alam mo naman social media ngayon, mabilis, parang wala pa sa balita, may picture na kagad. So sabi namin, ano to? Bakit may usok sa ating mahal na PGH? So nag-contact na kami sa aming mga colleagues there, mga friends rin. And suma total, we found out on the spot, sabi namin, standby lahat ng DOH hospitals kung kailangan maglipatan ng pasyente because of course, the patient is always the priority. So nung sinabi naman sa amin, initially mga bandang alas 4, alas 5, mga 40 hanggang 80 daw yung mga pasyente na inilabas mula dun sa lugar na nausukan. So sabi namin, sabihin nyo lang kung makakalipat, kung kailangan, naka-ready kami. Pero syempre, medyo bilibring kami talaga sa mga kasamahan namin dyan. Ready sila eh. Of course. Nagkaroon sila ng fire drill pala apparently a few weeks before. So they were prepared for this particular incident. Kaya hindi nila kailangang ilipat. Alam nila kung saan ilalagay and to our latest update, wala silang inilipat na pasyente. Although, sabi nga ni Dr. Jonas Del Rosario, ang counterpart ko, spokesperson ng PGH, naka-co-triage pa rin sila. Only critical cases are being received right now kasi ayaw muna nilang ma-overload ang PGH. But our DOH hospitals in Metro Manila around the area, Jose Reyes at saka yung iba pa mga DOH hospitals, naka-standby po kami. Pwede po kami tumanggap of course ng ating mga kababayan. Ayun, oo. Pero yung mismong area, ano ba talaga yung nasunog o pinagmulan ng usok na yan, Doc?
ASEC? Yeah, sa aming pagmomonitor at sa aming nakalap na impormasyon, yung audio-visual room ng Department of Medicine yung naapektuhan. Again, like I said, kasi alumni kami yun eh. Naalala ko ng estudyante pa ako, dyan kami nagkakaroon ng mga morning endorsements kapag nag-change shift kumbaga. So, tsaka yung mga learning activities. Marami rin akong nakita ng mga former professors ko, now colleagues, syempre lahat kami nalungkot kasi maraming memories yan eh. Pero based also on our monitoring, yun lang po yung naapektuhan. Wala pong ibang areas, particularly patient-treated areas, treatment areas, walang naapektuhan. It's only a matter of precaution na gusto ng PGH na lahat in order. Syempre maglilinis muna sila, magbabalik ng mga kagamitan bago mag-full-scale operations ulit. Ayun. So, hindi naman ganun kalaki, kalawak yung pinsala dyan sa AVR, Doc? Not at all, not at all. Well, dun sa AVR, napinsala yung AVR itself. Pero kumbaga na-contain, no? Maraming salamat rin sa ating mga bumbero kasi mabilis yung response. So, hindi na lumaganap, hindi na kumalat yung ating apoy. Oo, good, no? Oo, yan naman ay, well, kasi ready na yung mga tauhan dyan sa, yung inyong mga doctors and staff dyan sa PGH mismo eh, di ba? Actually, ang aming, Ma'am Judith, ang aming, kumbaga kami, DOH, natututo rin kami sa PGH. So, ora mismo, nung sabi nga namin, talagang importante yung mga fire drill. So, in fact, nag-issue rin kami ng directive sa ating mga DOH hospitals and also we encourage our private hospitals ating seryosohin at hindi lang once a year. I mean, let's do it regularly. Hindi naman kailangan sobrang dalas. Pero the fire drills are very important, especially for health facilities. Kasi pag health facility, para sa ating mga kababayan, hindi naman pwedeng sabihin sa isang taong nakakabit sa ventilator, huwag ka munang hihinga ha, may sunog tayo. Hindi mo pwedeng sabihin yun. You have to move. Yeah, you have to move the entire patient, yung makina, at saka tuloy-tuloy yan para nagbubomba ka ng hangin. So, kakaiba ang fire drill sa isang ospital, pero nagagawa siya. At sa nakita natin sa PGH, kayang-kaya. So sabi namin, hindi pwedeng sila lang ang ready. Dapat tayong lahat rin. Isa tayong health sector, ready tayo. Yan, tama. Nako, very good. Oo. Ano nang plano ngayon? May lumulutang ASEC, na PGH modernization. Paano ba yon? Yeah, ang PGH kasi, so actually we would be really happy na parang kung ang PGH yung magsasalita. Pero okay lang, mga kasamahan namin yan eh. Ang PGH kasi is it's a National University Hospital. It's under the University of the Philippines, no? Laging nagkakalituhan kasi akala ng ating mga kababayan under ng Department of Health. Pero hindi po namin sinasabi na iba sila. Mga kapatid sila, mga kasamahan namin. It's just that sa sistema ng ating gobyerno, yung budget nila iba yung pinanggagalingan. Pero ang maganda dyan, dahil nga mga kapatid namin sila, mga kapamilya, kapuso, sabihin nila lahat, yung ating PGH, tulungan yan. So, ang DOH ay handang magbigay ng training, ng resources kung kailangan. At the same time, vice versa, ang PGH tumutulong sa amin sa DOH. Modernization of the PGH is a government priority ni President Marcos. And also, ang aming tulong naman sa kanila, ang dahilan kasi kung bakit mahaba ang pila sa PGH is usually yung mga karatig bayan natin, hindi pa maayos yung mga ospital. So kami sa DOH, parang we look at the bigger picture, paano natin babawasan ang number of patients sa ER. Sabi ni Secretary Erbosa, who is an emergency medicine specialist and who before becoming Secretary of Health was actually the chairman of the Department of Emergency Medicine ng PGH. Doon siya talaga nanggaling eh. Yes, he was, as in bago siya manumpa, doon siya galing. So sabi niya, tawag dyan kakulangan ng urgent care and ambulatory services. So ang DOH is now working on immediately opening 28 bagong urgent care and ambulatory service or bukas centers nationwide. Ibig sabihin, pag kailangan mo dalhin sa emergency room pero hindi ka naman kailangang i-admit, doon ka na sa mga bukas center dadalhin kung saan tayo umaasa na mabilis, malinis at moderno. Meron lang isang na-inaugurate no March 6 sa Santo Tomas, Pampanga. We plan to open more in the months ahead.
Ayun, oo nga naman. Kaya pala, malapit sa puso ni Secretary Ted, no? Oh, yes. Yes. As in, sabi na, just for information, si Secretary Ted graduated from the UP College of Medicine class 1983. Ang inyong lingkod po ay nag-graduate class 2008. Ako, baka pagalitan ako ni Sec na narinig yung mga age namin. Ka, Asek. Anyway, eto pa, Asek, no? Yung TB daw, problema na naman. Kasi, well, sabi sa report, no? Kakabasa ko lang din kanina, mismong si Secretary Ted yung talagang nababahala kasi tumataas yung kaso ng TB sa bansa. Yes. Oo. Yeah, actually, today is day 2 of a high-level regional dialogue on tuberculosis. No, nagtitipon-tipon, may mga ministro tayo mula sa ibang bansa, Cambodia, Laos, Japan, I think Indonesia is also here. At ang pinag-uusapan nitong tuberculosis, nakaka-alarma talaga kasi nung compared to 2022, pumanik yung number of cases, I think by from 400 something per 100,000, pumanik siya to around 500 or 600 per 100,000. Ibig sabihin po sa madaling salita, dumandami ang taong kababayan natin na nag-discover may tuberculosis. Ang hypothesis ni Secretary Ted, which is very much scientific and validated, is nung nag-lockdown tayo, oh by the way, today I think is the 4th year anniversary of the COVID-19 lockdowns. But connected yan eh. Nung nag-lockdown tayo at ang ibang bansa, ang mga kababayan natin had to stay at home, no? At sa isang bahay kung saan maraming pamilya magkakasama, kung isang tao lang doon may tuberculosis at lahat sila nasa maliit na space, no? Kasi ang average house natin hindi naman malaki. Yes, magkakahawaan talaga. So, yun yung nangyari. At ngayon humahabol tayo. We have to find our kababayans with TB. Wag ho tayong mahiya. Hindi to kahiya-hiya, no? Isa po tong sakit na kaya nating gamutin. Sama-sama nating gagamutin to para mapababa natin so we can stop TB. Kasi syempre, Dok, pagka naubo ka lang, parang di ba kahit na maubo ka, masamid nga lang sasabihin ay, may TB ka? Parang ganun, di ba? Yung parang actually, siguro dahil kaya itatagos, may ilang kaso na hindi na ipapaalam sa inyo, sa mga otoridad, di ba? Yes, before the COVID-19 pandemic, the number one respiratory killer was actually tuberculosis. And sabi nga dun sa dialogo kahapon, sabi ng mga dalubhasa, nag-warning sila nung kasagsagan kasi nung pandemic, no, lahat ng mga tao nakatutok sa COVID-19, no, halos araw-araw pinag-uusapan natin COVID. Nakalimutan si TB, nakalimutan. So sabi ng mga doktor, ay nako, babalik yan at maghahasik ng lagim. So bumalik na siya. So ngayon na wala na tayong COVID, syempre sabi natin, okay, yung mga ibang sakit na medyo dahil nagpanic tayo sa COVID, balik tayo sa mga ating mga binabantayan at kasama dyan ng tuberculosis. Ayun na yung talagang dapat tutukan naman ngayon, Doc, ano? Yes, World TB Day is March 16, tomorrow. At sa ating mga kababayan na gustong mag-join, susubukan ng ating Department of Health ng buong bayan na ma-beat ang Guinness Book World Records for the largest human lung formation. So yung mga tao magtatabi-tabi sa Quirino Grandstand. Simula alas 5:30 or alas 6 bukas yan eh. We're trying to beat the record of India. Sila kasi 6,000. So sabi ng aming mga secretaries ay umabot na daw ng 8,000 yung naka-register. Sana magdatingan lahat. Kung nandun po kayo, sama po kayo sa may Quirino Grandstand bukas ng umaga. Sana maka-join kami dyan, Asek, no? Alright, naku, kinukulang na tayo ng oras, Asek, pero sa ibang pagkakataon, kukunin pa rin namin ang inyong mga pananaw, impormasyon kaugnay dito sa iba pang tinututukan ng DOH. Pero for the meantime, meron ho kayong mga apela from your end sa publiko, panawagan po para naman matiyak natin na, well, nakakatiyak naman tayo na we are in good hands with you, no, sa Department of Health. Yes, go ahead, Asek. Salamat Ate Juday at sa DWIZ at Aliw Channel, no. So panahon ng summer, tag-init, no. Maliban dun sa heat stroke na binanggit ko, mabilis ang paalala nilang po. Bantayan natin ang mga chikiting natin pag tayo naliligo para wag malunod, iwas tayo sa kalunuran, sa gawing sore eyes. Kung tayo ay namumula ang mata at may sore eyes, magstay at home muna at wag ho tayong kumapit-kapit kung saan-saan. Hindi ho yan nakukuha sa shades. Hindi ho yan napiprevent ng shades. Hangin po yan at sa mga kamay.
Okay, sa ating paglalangoy, yung ating tenga kung namamaga, may swimmer's ear, tawag po doon, infection po yan. Meron po tayong mga doktor at umiwas tayo sa kainitan ng araw, sunburn. Magsuot po tayo, maglagay tayo ng sunblock, at least SPF 30. Bungang araw, kung kayo po nangangati at may bungang araw, maligo po. Kailangan talaga maligo kasi yun ang ating prevention and treatment. At last two, ang food poisoning. Wag na po tayo mag-sharon kung alam nating mainit ang panahon. I like that, So siguraduhin natin ang ating pagkain, nakakain ka agad within 1 to 2 hours. Opo. At sa ating tubig, kung may duda, pakuluan ng tubig para wag tayo magkaroon ng pagdudumi, pasintabi sa mga nag-aalmusal. At magandang umaga. Ayan, naku, maraming salamat, Doc. Kahit kailan talaga ang saya mong kausap. Anyway, kulang na yung oras natin, pero wag kaming mag-alala, wag yung mag-alala yung ating mga kababayan, no? At talagang tatawagan ka pa namin sa mga susunod na araw, Asek, ha? Salamat po. I look forward to that. Salamat po, Ate Juday. Thank Ingat you. po kayo. Happy weekend. Yan mo mga kaibigan, si Dr. Albert Domingo, actually Assistant Secretary Albert Domingo, mula po yan sa Department of Health. Magbabalik mga kaibigan ng ilang pang mga balita. Dito pa rin yan sa Arangkada Balita, makalipas ang ilang paalalatang oras. Alas 5:52 na ng umaga. Arangkada Balita! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Karaniwan ng battery ng ating cellphone ang unang nasisira. Dahil bukod sa overuse nito, hindi tama ang ating pangangalaga. Kaya para maiwasang masira kaagad ang battery ng phone mo, gawin mo lamang ang mga ito. Una, iwasan ng pag-overcharge. Kahit may built-in protection na ang mga phone ngayon, mas mainam na alamin pa rin ang limitasyon ng iyong device. Ikalawa, subukang gumamit ng adaptive brightness. Makatutulong ito upang mapanatili ang optimal battery consumption. Ikatlo, i-turn off ang background apps. I-close sa mga application na hindi mo ginagamit at i-disable ang background processes na hindi kailangan ng real-time updates. Ikaapat, i-enable ang power saving mode kapag kinakailangan. At ikalima, i-update ang operating system sa newest version. Minsan naglalaman ng mga optimization ng updates na maaaring magpabuti sa buhay ng iyong phone battery. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo.
kaibigan, sa huling yugto ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita ngayong Friday, Samantala, nahaharap sa panibagong kaso sa Office of the Ombudsman itong si CHED Chairman Prospero Popoy de Vera. Kaugnay ito sa umano'y unaccounted na 10.3 billion peso Higher Education Development Fund para sa libreng tuition at living allowance ng government scholars sa ilalim po ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang bagong reklamo ay sinampa ni Agapito Lubaton, Administrator at Chief Executive Officer ng Marvelous College of Technology, na isang private higher educational institutions na otorisadong tumanggap ng government scholars. Nakasaad po sa affidavit complaint itong si Lubaton laban kay Chairman De Vera ang mga reklamong negligence of duties as public official, paglabag sa RA 11032 o ease of doing business law, grave abuse of power and authority amounting to unfair and oppressive action, moral injury caused to hopeful students and educational institutions at non-payment of living allowances for grantees/student scholars. Ibinunyag ni Lobaton na dahil sa hindi pagbabayad ni Chairman De Vera ng 20,000 pesos na living allowances po sa bawat estudyante kada semester ay maraming mga mag-aaral na ang huminto sa pag-aaral. Ang naturang usapin po ay sinasabing nakarating na rin sa Kamara kaya't pinapa-audit na nitong si Northern Samar Representative Paul Dasa ang 10.3 billion pesos na pondong galing sa PAGCOR, gayon din sa Professional Regulation Commission at sa travel tax. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, habol natin ang mga reports mula sa ating Metro Patrol. Mula dyan sa Bulacan, alamin natin ang latest kay Louie Angeles. Good morning! Yes, good morning. Ating binalita ni Department of Health Undersecretary Rosario Vergere ang pagpapatupad ng Health Facilities Enhancement Program ng DOH na may aprobadong 31 million grant mula sa Bulacan Medical Center o BMC sa idinaos na pagpupulong kasama si Governor Daniel Fernando sa Johnny Villanueva General Hospital sa bayan ng Bukawi. Ang bagong kagamitang medical na mabibili sa tulong ng grant ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa mga inisyatibong pangkalusugan ng BMC na magbibigay daan sa ospital na makapag-alok ng mga makabagong pagsusuri o modalidad sa paggamot. Ayon naman kay Fernando, ang financial na tulong mula sa DOH ay magpapamalas ng misyon ng lalawigan na maghatid ng mahusay na serbisyong pangkalusugan. Bukod dito, sinabi ni BMC Director Angelito Trinidad na ibibigay na ang emergency health allowance for payment sa BMC at sa mga district hospital sa lalawigan sa ikalawang quarter ng taong ito. At ang Health Facilities Enhancement Program ay nakaangkla sa malawakan at layuning pamahalaan sa pangangalaga sa kalusugan na magbibigay prioridad sa pagkakamit, abot kaya at dekalidad na pagpapahalaga para sa lahat ng mga Pilipino. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Joey Ales para sa Impira Metodo Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng traffic. Arangkada Balita! At sumayin niyo mga kaibigan ng isang oras na balitaan dito sa Arangkada Balita sa ngalan po ni Juna Sino, gayon din ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center at ng Aliw Channel 23. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lernino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.